Nagpaplano ka po bang kumuha ng Master Plumber Licensure Examination? Then, ito ay para sa'yo. Welcome po sa ating bagong Master Plumber Review and Refresher Series. Pag-uusapan naman natin this time ay ang mga paraan na ginawa ko para ma-memorize or familiarize ang tables, paragraphs, and even list sa Revised National Plumbing Code of the Philippines or RNPCP. Bago mo po ito panoorin, make sure ay nabasa mo na ang RNPCP at least 3 times, cover to cover. Without further ado, let's start. Ngayon, para sa Part 11, pag-uusapan naman natin ang Table 7-1 or ang Maximum Trap Loading and Table 10-1 or ang 10-3 or ang Horizontal Distance of Trap Arms. Bago ang lahat, shoutout po muna tayo sa mga nag-send ng kanilang feedback dun sa personal Google site ko. Shoutout nga pala kay Jafet Santiana. Sana tama yung pronunciation ko. Kung napanood mo po ito, paki-comment na lang ng yung school. Kasi huli kong na-update yung feedback form at nauna ka nang nag-comment. At saka pa shoutout din kay Ray Ramirez ng Surigao del Norte State University. Nakakatuwa lang kasi umabot na rin pala yung konting tulong ko para sa mga aspiring master plumbers. Good luck po and God bless. Bago po natin i-discuss yung table, pag-uusapan po muna natin yung plumbing trap terminology or yung P-traps po natin. So as what you can see here po sa screen ninyo, ito yung common terminologies or common terms na lagi nyo may encounter when it comes to P-traps. You have here your P-trap, you have the crown weir, the trap arm, and the outlet. You have the inlet and the trap adapter. To be specific, when it comes to trap arm, so from here up to here, yun po yung trap arm natin, which is yun din yung pag-uusapan natin sa table. Okay, next. Ito yung sa table 7-1 or ang maximum trap loading na makikita natin sa RNPCP. And then, ito naman yung sa table 10-1 or 10-3. So, bakit siya naka-or? Kasi yung dalawang table na to ay parehas lang po sila. At least, bawas na sa i-memorize mo. Ang pinagkaiba lang naman nila dito is that yung distance trap to vent dito ay naka-mm. Dito naman sa 10-1 ay naka-meters. So, ngayon, i-disregard na lang natin yung isa. Tapos, ang ginagawa ko dito, kino-convert ko yung pipe sizes from SI units to English units. Dito, si 32mm, gagawin nating 1 1/4 inches. Si 38 naman ay 1 1/2 inches. Si 51 naman ay gagawin nating 2 inches. Si 76mm naman ay gagawin nating 3 inches. And then, yung last, si 102 ay gagawin nating 4 inches. So, ganun din dito sa table 10-1, papapalitan lang natin, no? Pagkatapos niyan, itong distance to vent, bali dito, gagawin nating inches. So, from 0.76 meter, magiging 30 inches. And then, 1.07 meters, magiging 42 inches. Si 1.52 meters, gagawin nating 60 inches. Si 1.83 meters, gagawin nating 72 inches. And then si 3.05 meters, gagawin natin siyang 120 inches. I think sa dalawang table na to, ang naging reference nito ay yung table 1002.2 ng IAPMO. IAPMO stands for the International Association of Plumbing and Mechanical Officials. Kaso may napansin lang ako na dito sa naka-highlight ng blue from IAPMO tsaka sa RNPCP, almost the same sila maliban sa nauna. Kasi sa RNPCP ay 1, sa IAPMO naman ay 2 and 1/2. And then isa din sa mga napansin ko is itong naka-highlight ng orange. Yung sa IAPMO ay length maximum in inches. Tapos itong sa RNPCP naman ay distance to vent or distance trap to vent. Kung titignan natin, yung mga values na makikita natin from RNPCP at saka IAPMO ay magkaiba. The question is, sila ba ay related? Knowing that yung table ng IAPMO at saka table nung RNPCP ay the same lang.
I'm not sure if eto din yung mga values na nakalagay sa RNPCP. And I am not sure din kung may mga corrections din na to ba ay typographical error or what. And ito naman yung magiging reference natin for terms na naka-indicate dito sa IAPMO, itong distance strap to vent na minimum at saka yung length maximum. So, ibig sabihin lang po nung distance strap to vent minimum, or ito yung 2 times the diameter, ito po yun, yung sub portion na to. So, you have the vent and then yung minimum trap arm distance or twice the diameter. Kaya nag-come up tayo sa ganitong value. So, ito po yun. But, what if yung vent ay nandito? So, itong portion na to or yung distance na yan, yan po yung length maximum natin. Then, ipagpalagay na lang natin na itong mga values na naka-indicate sa IAPMO tsaka RNPCP ay magkaiba. So, sa ganitong way ko naman siya i-memorize. Una, isulat ko yung mga titles na nakaganito. And then, uunahin kong isulat yung mga values or yung mga pipe diameter ng trap arm na in inches. So, lagay ko ay 1, 2, and then 2, 3, 4, and then yung dulo ay greater than or equal to 4. Actually, kahit nga greater than na lang kasi nakalagay naman na yung 4 dito. Anyway, the same lang din naman yung magiging values niya dito sa ibang columns. And then, pagkatapos mong malagyan ng ganito, saka mo na isulat yung 1/2 at saka yung 1/4. Okay? Then, after that, yung formula natin na times 2 kasi 'di ba 2 times the diameter yung pagdating sa distance trap arm to vent minimum. Kaya magiging ganito yung values nila, 2 and 1/2, 3, 4, 6 and 8. So our formula is 2 times the diameter or the pipe diameter nung trap arm natin. Then after kong isulat to, ang kasunod niyan is etong nandito sa pinakaunang number under IAPMO or yung sa length maximum. Bali, ang technique na ginawa ko para alam ko kung ano yung number, first number na ilalagay dito, etong mga numbers na nandito na walang katabing fraction, pag pinag-add mo tong lahat ng to, that is equal to 30. So, actually, yun yung first number natin dito. And then, gagamitin ulit natin yung formula na 2 times. So, bali ang mangyari dito, 30 times 2. So, alternate ang gagawin natin dito. Kaya yung kasunod natin dyan ay 60. And then, 60 times 2, magiging 120. So, ayun nga, yung sa row na to, related lang naman siya sa row na to. So, yung 120, ilalagay ko rin siya na 120 dito. Okay? Then, after that, itong 120, tanggalan ko ng 0. So, magiging 12. So, yung 12, i-plus natin dito sa 30. Kaya, magiging 30 plus 12 is equal to 42. And then, yung 12 ulit, i-plus natin dito sa 60. Magiging 72 naman dito. Sa ganung way ko na memorize itong table under IAPMO. And then, etong portion nga ng length maximum, ito yung equal sa distance trap to vent ni RNPCP. Kaya, isusulat ko na lang siya na equal dito. Then, after nyan is ito naman. Di ba nga, ito, tong column na to ay equal lang din siya sa column na to. Maliban sa first na value. Kaya, magiging 1 to. And then, ito, ikopya lang natin. So, sa ganitong way ko na memorize yung table under IAPMO at saka RNPCP. Again po, I have no idea if they are related, yung dalawang tables. If ever po na may idea kayo kung mayroong corrections na i-release or na-i-post, paki-comment na lang po sa baba. And of course, yung link po para magkaroon din po tayo ng idea, no? Okay? And that's all for this part. If you find this video interesting and informative, please don't forget to like, share, and subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos like this. Thank you and good luck, future master plumbers.